Ang dugo ay hindi basta-basta nawawala, lalo na kung minsay isinumpa ng buwan. Ganitong mga kataga ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko tuwing napapanaginipan ko ang gabing iyon, ang gabing nagsimulang mabulabog ang katahimikan ng aming baryo. Bago ko simulan ang kwento, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ang kwentong ito ay hindi lang basta-basta katang-isip. Isa itong bahagi ng kasaysayan ng aming pamilya, isang kasaysayang puno ng takot, hiwaga at dugo. Ako si Lira, panganay sa 3 magkakapatid. Lumaki ako sa bayan ng Tigbaw, sa isang baryong halos nalimutan na ng mapa. Dito ako natutong maghabi ng kwento sa pagitan ng mga anino ng kawayan at huni ng mga tuko sa gabi. Ngunit hindi ko kailanman naisip na ang mismong buhay ko ang magiging pinakamadugo at pinakamatinding kwento. Noong 16 na taong gulang ako, dumating sa amin ang isang sundalong galing sa Hilaga. Likas na matikas, may matalim na tingin, at kakaibang sigla ang kilos. Si Sanchen Armando. Sa unay parang isang bayani. Nag-ikot siya sa baryo, tumutulong, nagbibigay ng seguridad habang nagkakagulo sa kabilang bayan. Pero may bumabagabag sa akin noon pa lang. Bakit tila laging may dumurugong hayop tuwing gabi? At bakit parang laging may usok na umaangat mula sa kagubatan kapag siya'y nagbabantay? Dito ko rin unang naramdaman ang panlalamig ng hangin tuwing siya'y dumadaan. Parang ang paligid ay tumitigil. Mga aso'y tumatahimik, mga kuliglig ay nawawala. Ang mas nakakatakot, aking ina, isang albularya, ay biglang tumigil sa kanyang panggagamot. Sabi niya, may dumating na di lamang sundalo, may dala siyang sumpa. Nag-umpisa ang lahat sa isang binibining buntis na lumapit sa aming ina. Ang sabi galing siya sa kabilang baryo, naghahanap ng tulong sapagkat ang ama raw ng dinadala niya'y hindi tao. Walang makapaniwala pero ako, mula pa lang sa unang titi, dito na ako nagdesisyong hawakan ang anting-anting ni inang na laging nakasukbit sa aking baywang. Isang batong itim na may ukit ng buwan at bituin. Nang itapat ko iyon sa kanyang noo, lumitaw ang tila usok mula sa kanyang balat at ang mata niya nagbago. Hindi ko ginusto ito. Nanginginig niyang wika. Minahal ko siya. Akala ko tao siya. Pero isa pala siyang nilalang ng digmaan. Si Sergeant Armando? Tanong ko. Halos hindi ko masambit. Ang dila ko parang tinik na nauupo sa sariling laway. Tumango siya, sabay haplos sa kanyang tiyan. Ang bata sa loob ko, hindi lang kalahating tao, hindi lang kalahating aswang. Isa siyang nilalang ng paghihiganti. At bago ko pa siya maawat, kinapa niya ang lupa sa tabi ng daan at inilabas mula roon ang isang bagay, isang kutsilyong may laman pa ring dugo. Pag dumating ang buwan ng dugo, babalik siya para kunin ito. At sabay sabing iyon, nagdilim ang kanyang mata. At isang aninong parang sundalo ang lumitaw mula sa kakahuyan. Tumigil ang oras. Hindi literal, pero parang bumagal ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay biglang huminto at ang liwanag ng buwan ay tinakpan ng makapal na ulap. Sa harap namin, mula sa pagitan ng mga punong narra, may lumitaw na nilalang. Mukha siyang tao, balikat ay tuwid, katawan ay matikas, at suot ang lumang uniporme ng sundalo. Pero ang mga mata niya, hindi mata ng tao, pula, nangingitim sa gilid, parang nilubog sa alkitran. Akin ang sandata, malamig niyang bulong, sabay tingin sa kutsilyong hawak ng buntis. Napaatras ako, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Si Rona ay napaiyak na sa likod ko at ang albularyo naming ina tahimik ngunit naglalabas ng abo mula sa kanyang bayong. Inihahanda niya ang pangontra. Pero ang babae, ang buntis, hindi natinag. Hawak niya pa rin ang kutsilyo kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi mo makukuha ang anak ko, sabi niya. Hindi mo kami pag-aari, umiling ang lalaki. Ako ang dahilan kung bakit siya nabuo. Dugo ko ang dumadaloy sa kanyang ugat. Ako ang kanyang ama. Doon ko lang lubusang naintindihan.
Ang kwento ng babaeng ito, hindi lang isa sa mga naririnig ko mula sa mga matatanda. Isa itong kwento ng pagkawasak, ng pagmamahal na naulol ng karahasan. Bakit mo siya pinilit? Tanong ko, hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas. Hindi mo siya minahal. Ginamit mo siya. Ngumisi ang sundalo. Bakit, Lira? Dahil ikaw ba ay anak ng liwanag? Anak ng mangkukulam? Akala mo ba ligtas ka? Ang dugong dumadaloy sa iyo ay mahalaga rin sa ritual. Napaatras ako. Ritual? Tumawa siya. Hindi malakas, pero sapat para magpatayo ng balahibo. Kapag ipinanganak ang anak ko sa ilalim ng buwan ng dugo, kailangan ng isang sakripisyo, isang tagapagmana ng liwanag para tumibok ang puso ng aking lahi sa bagong henerasyon. Parang nanlambot ang tuhod ko. Ako ang sakripisyo? Bigla siyang sumugod, mabilis. Hindi gaya ng tao kundi parang usok na biglang tumagos sa hangin. Ngunit bago pa siya makalapit, itinapon ni Inang ang abo sa harap niya at sumabog ang liwanag mula sa batong itim. Hindi pa ngayon, bulong ni Inang. Hindi mo pa siya mahahawakan. Nagsisigaw ang sundalo habang bumabalot sa kanya ang apoy ng liwanag, pero habang unti-unti siyang nawawala sa dilim, nag-iwan siya ng huling pananakot. Babalik ako. Sa mismong araw ng kanyang pagsilang, pagkaalis ng nilalang na sundalong iyon, parang naputol ang tanikala ng takot sa paligid. Bumalik ang huni ng kuliglig, humaplos muli ang hangin sa balat namin, at unti-unting lumiwanag ang buwan sa langit, pero hindi pa rin kami makagalaw. Ang buntis ay bumagsak sa lupa, hingal na hingal, nanginginig ang buong katawan niya. Napalapit si Inang at agad siyang tinabingan ng puting tela mula sa kanyang bayong, tela raw na pinagdasalan sa ilalim ng punso. Lira, sabi ni Inang sa akin, mahigpit ang kanyang tinig. Kailangan nating itago siya at ikaw, kailangang mong alalahanin ang mga itinuro ng iyong Lola Sela. Hindi na ito kwento-kwento lang, ikaw na ang susunod. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Hindi po ako handa, hindi ko po kayang... Tahimik, singit ni Inang. Hindi pinipili ng panahon kung kailan ka magiging handa. Tinatawag ka niya kahit durog ka pa. Tumayo siya at inabot sa akin ang batong itim. Hawak mo na ito, Lira. Ibig sabihin, ikaw na ang tagapasan ng liwanag. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Gusto ko lang sanang normal ang buhay ko. Gusto ko lang magtapos ng high school, magtrabaho, tumulong sa pamilya. Pero ngayon, ako na raw ang tagapagmana ng panlaban sa dilim? Samantala ang babae na ang pangalan pala ay Rosela ay nagsimulang magsalita ng mga pangalang hindi ko alam, mga sinaunang salita, parang wikang binuhay lang mula sa mga ugat ng lupa. Isinumpa ako, mahina niyang sambit. Ang bata sa loob ko, kung hindi ko mapigilan ang kapangyarihan niya sa araw ng kanyang pagsilang, baka siya ang magdala ng salot sa mundo. Napakapit si Inang sa tiyan niya at umusal ng panalangin. Hindi ka isusuko. Sa mundong ito, kahit ang nilikha sa kadiliman, may karapatang mamili. Tumango si Rosela. Kung gayon, kailangan ko ang tulong ni Lira. Sa araw ng aking panganganak, ikaw ang dapat humawak sa anting-anting habang lumalabas siya. Bakit ako? Tanki. Ongko, bagamat sa loob ko, alam ko na ang sagot. Dahil ikaw lang ang may liwanag na kayang balansehin ang dugo niya. Kung hindi, ang bata ay magiging ganap na nilalang ng dilim. Bumigat ang gabi, tahimik ang paligid, pero ang alon sa dibdib ko ay hindi mapigilan. At sa di inaasahang pagkakataon, may umungol mula sa loob ng tiyan ni Rosela. Isang ungol na hindi galing sa tao, kundi sa isang batang hayop na gustong lumabas. Sa unang ungol ng sanggol sa sinapupunan ni Rosela, nagsimula ng gumalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Parang may sariling buhay ang paligid. Ang mga aninong dati na nahimik sa ilalim ng punong kahoy, unti-unting gumapang paikot sa amin. Lira, bulong ni Inang habang patuloy siyang umaawit ng dasal. Huwag kang bibitaw sa batong itim. Hindi pa siya isinisilang pero hinahanap na siya ng mga kasapi ng kanyang ama.
Napakapit ako sa bato, at sa bawat pintig nito sa aking palad, ramdam kong para itong buhay, mainit, kumikirot, parang tumutugon sa bawat hininga ni Rosela. Napaluhod siya sa lupa, tumutulo ang laway at ang tiyan niya'y gumagalaw, parang may gumagapang sa loob. Hindi pa dapat ngayon, ungol ni Rosela. Hindi pa tamang oras. Pilit siyang pinapalabas, ani Inang. May ritual silang sinimulan. Kapag lumabas siya ngayon, wala tayong panlaban. Nilingon ko ang gubat. Doon pa rin ang mga anino. Pero ngayon, may isang pares ng dilaw na mata na lumitaw mula sa dilim. 1, 2, 3. Mga nilalang na nababalot sa anino, pawang hindi pa buo sa ating daigdig. Mga tiktik, buso, siguro'y patitiyanak, hinihintay ang paglabas ng batang ito. Hindi para tulungan, kundi upang alayan, gawing alagad o isama sa mundo ng dilim. Bigla, may lumipad na anino sa ibabaw namin. Isang malaki, maitim, may pakpak. Dumapo sa itaas ng puno ng mangga at nagsalita sa wikang nililimot na ng tao. Isilang na siya. Ang bata ay tagapagmana ng dugo ng mandirigma. Hindi siya dapat mapunta sa liwanag. Sumigaw si Inang. Hindi pa ito ang inyong panahon. Itinapon niya ang isang supot ng pulang abo sa hangin. Sumabog iyon sa paligid at parang nagkaroon ng hangin sa unang pagkakataon. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang sa puno. Tila nasugatan ng liwanag. Bumalik kayo sa hukay niyong pinanggalingan, sigaw ni Inang. Pero alam naming hindi pa tapos. Habang si Rosela ay umiiyak sa sakit, halos mawalan ng malay, nararamdaman naming hindi lang sanggol ang nasa sinapupunan niya, kundi isang kapangyarihang kay tagal ng inihanda para sa kanya. Lira, hinanap ni Rosela ang kamay ko. Kung sakaling hindi ko kayanin. Napapikit siya at binigkas. Ikaw na ang maging ina niya. At kasabay ng pagbitaw ng kanyang kamay, isang sigaw ang sumabog mula sa tiyan niya. Isang sigaw ng sanggol na tila isinilang mula sa kasamaan at pag-ibig ng sabay. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang tunog ng bagong silang na sanggol na may dugo ng halimaw. Hindi ito iyak na karaniwang maririnig sa ospital o sa bahay. Iba, parang huni ng uwak na nilunod sa iyak ng tao, may kasamang ugong na parang galing sa ilalim ng lupa. Diyos ko, mahinang bulong ko habang hawak pa rin ang batong itim. Ito ba talaga ang bata? Si Rosela ay nakahandusay, walang malay. Ang kanyang katawan ay parang piniga ng daan-daang demonyo. Ang balat niya ay nangingitim at ang tiyan niyang kanina lamang ay puno ng sigla, ngayoy lupaypay na. Pero ang sanggol, buhay na buhay. Napalapit si Inang, tumulo ang luha niya habang iniaabot ang bata sa akin. Hawakan mo siya, Lira. Hindi ko kayang bitbitin ang isang tulad niya. Pero Inang, paano kung kagat? Ako? Hindi siya ganon. Tandaan mo, kalahating liwanag ang laman ng kanyang puso. Ikaw ang magpapalakas sa bahaging yon. Dahan-dahan ko siyang binuhat. Ang balat niya ay parang malamig na ginto, hindi maputi, hindi kayumanggi, kundi parang kulay abo na may kumikislap na sinag. Ang mga mata niya ay sarado pa, pero ramdam ko nagising ang kanyang diwa. Nakadikit siya sa dibdib ko at saglit akong nakaramdam ng kakaibang init, hindi apoy, kundi sinag na parang sinasabi, "Ina, ikaw ba?" Napaiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong sa kabila ng sumpa ng dugo niya, isa siyang buhay na kailangang ipaglaban. Biglang kumulog. Sa kalayuan, narinig naming muli ang tinig ni Armando, ngunit hindi na siya katawan, boses na lang, bumabalot sa hangin, dumadaan sa mga dahon. Hindi pa tapos ang lahat, Lira. Lumabas man siya, hindi pa siya buo. Hahanapin ko kayo. Hindi niyo siya kayang itago habang buhay. Hindi mo siya makukuha, sigaw ko. Hindi siya sayo. Napangiti si Inang sa gilid kahit pagod na pagod. Yan ang kailangan ko. Lakas ng loob. Simula pa lang ito. Binalot namin si Rosela at ang sanggol ng tela. At habang inilalayo namin sila sa lugar na iyon, napansin kong may iniwan ang sanggol sa lupa.
isang marka. Bilog na may panibagong anyo ng buwan at krus. Isang panibagong pahiwatig. Isang senyas ng digmaang hindi pa tapos. Dinala namin si Rosela at ang sanggol sa pinakalihim na bahagi ng aming baryo, ang bodega ng Banaylan, isang tagong silong sa ilalim ng lumang simbahan. Ayon sa alamat, dito raw tinatago noon ang mga anting-anting, agimat at mga nilalang na hindi dapat makalabas sa liwanag. Si Inang mismo ang nagbukas ng daan, isang altar na kailangan mong lagyan ng dugo sa gitna upang bumuka ang sahig. Hindi ko kailanman naisip na may ganitong klasing lihim sa sarili naming barangay. Pagpasok namin, malamig. Masyado. Walang apoy pero may ilaw mula sa mga ukit sa pader. Mga lumang baybayin na nagsasabing, dugo ay pagsubok, liwanag ay kapalaran, anino ay tanikala. Dito mo siya palalakihin? Tanong ko habang inilalapag si Rosela sa kama ng damo at abong pinatuyo. Hindi lang palalakihin, sagot ni Inang. Dito mo siya sasanayin. Ano? Napaatras ako. Inang, hindi ako ina. Hindi ko alam paano mag-alaga ng sanggol, lalo na ng isang nilalang na kalahating halimaw. Ngumiti si Inang, pagod ngunit matatag. Hindi kailangan maging perpekto para maging ina. Ang kailangan lang ay pagyakap sa takot at pagtindig para sa mahina. Hawak ko pa rin ang sanggol. Tahimik siya ngayon pero paminsan-minsan sumisinghap siya ng parang may hinahanap, hangin o baka dugo. Hindi ako sigurado. Anong pangalan niya? Tanong ko. Wala pa, sagot ni Inang. Ang pangalan ay kapangyarihan, kaya't ikaw ang dapat magbigay. Napatingin ako sa kanya, sa sanggol, sa maliit na marka sa noo niya, hugis kalahating buwan at krus. Napapikit ako at naalala ang pangarap ko noong bata pa ako, isang batang babae na magdadala ng pagbabago. Sa Lumayra, bulong ko, galing sa salitang salum at lumay, gamot at sumpa, isang pagsanib. Tumango si Inang, bagay sa kanya. At sa sandaling iyon, dumilat ang mga mata ng bata, pula, saglit lang, bago naging kayumanggi. Tila kinikilala niya ang pangalang iyon, pero hindi pa kami nakakahinkaya. Ganang maluwag. Sa itaas ng simbahan, narinig namin ang sigaw ni Aling Beta, ang matandang tagabantay ng kampana. May dumating na mga sundalong naghahanap ng buntis at sanggol. Galing daw sa itaas. Tao pero parang hindi nabuo ang kaluluwa. Napatingin kami sa isa't isa. Nahanap na nila kami. Bumilis ang pintig ng puso ko. Mula sa ilalim ng simbahan, rinig na rinig ang yabag ng mga sundalong umakyat sa itaas. Pero hindi ito ordinaryong yabag, malalim, sabay-sabay, at may bigat na parang nilalang na hindi nabibilang sa mundo ng liwanag. Anong gagawin natin, Inang? Tanong ko habang yakap si Salumayra. Nanginginig ang katawan ko pero hindi ko pwedeng ipakita kay Rosela na natatakot ako. Si Inang, kahit may edad na, ay parang walang pinipinsalang oras. Kinuha niya ang isang garapon mula sa estante. May laman itong itim na usok na patuloy na umiikot sa loob. Ito ang asok ng pagkalimot, sabi niya. Kapag sinabuyan ito sa isang nilalang, pansamantala siyang hindi makakakita ng anino. Hindi niya tayo makikita kung hindi niya matunton ang ating liwanag. Sinindihan niya ang isang lumang kandila, saka ibinuhos ang laman ng garapon sa apoy. Pumulandit ang itim na usok at bumalot sa buong silid ang amoy ng nasusunog na kamangyan at tinik ng isda. Para kaming nilamon ng ulap, pero kahit walang makita, ramdam kong hindi kami nag-iisa. Rosela, kailangan mong gumising. Sabi ko, niyuyugyog ang kanyang balikat. Hindi na tayo ligtas dito, kailangan nating lumipat. Dumilat siya, nangingilid ang luha sa mata. Pasensya na, Lira, ako ang dahilan kung bakit kayo nadadamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi mo ginusto ito, kaya ngayon tayo na ang maghahanap ng paraan para tapusin. Biglang may kumalabog sa itaas, sunod ay ang tunog ng kampanang may lamat. Bang! Isang beses lang pero sapat para magbigay ng babala. Sinundan iyon ng sigaw ni Aling Beta,
Hindi ng takot, kundi ng pagbanggit ng panalangin. Santa Clara, ilayo kami sa dilim. Santa Clara, hanggang sa naputol ang boses niya. Tahimik, walang huni, walang ihip, wala. Inang, nanginginig ang boses ko. Handa na tayo, sagot niya. Lira, hawakan mo ang batong itim. Rosella, kaya mo bang lumakad? Tumango si Rosella, kahit halos buhatin na siya ng kanyang lakas ng loob. Binuksan ni Inang ang isa pang lagusan sa likod ng silid, isang lihim na daan palabas sa ilalim ng ilog. Ngunit bago kami makalabas, isang bagay ang lumitaw sa pasilyo. Hindi sundalo, hindi tao, isang batang may sunog ang balat at ngumiti sa akin. Salumayra, kapatid. Napaatras ako. Si Rosella, kahit namumutla, ay napatili ng mahina. Si Inang, kahit bihasa sa harap ng panganib, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang batang nakaharang sa pasilyo ay payat, halos butot balat, at ang balat niya ay tila sinunog, ngunit hindi nasunog ng buo. Punit-punit ang suot na damit, at ang mga mata niya ay walang puti, itim lamang, parang butas sa pisngi ng mundo. Ngunit ang mas nakapangingilabot ay ang boses niya. Salumayra, kapatid. Ang sanggol sa aking braso, ang si Salumayra, ay biglang pumiglas. Sa unang pagkakataon, umiiyak siya hindi dahil sa gutom o lamig, kundi dahil sa presensya ng nilalang na iyon. Anong klaseng nilalang yan, Inang? Tanong ko, halos hindi na makahinga. Hindi sumagot. Si Inang kaagad. Tinitigan muna niya ang bata, saka siya nagsalita. Tiyanak. Ngunit hindi basta tiyanak, isa siyang aninong nabuhay sa sumpa. Ibig sabihin, anak ng isang sanggol na isinilang ngunit hindi itinuloy ang buhay, kaya't bumalik upang maghanap ng kapalit. Kapalit? Tanong ko. Tumango si Inang. At sa kanya, si Salumayra ang tanging karapat-dapat, isang kaluluwa sa sinapupunan ng liwanag at dilim. Isa siyang pinto. Pinto? Kinilabutan ako. Anong ibig mong sabihin? Ang tiyanak ay ngumiti at doon ko nakita ang kanyang mga ngipin. Hindi ngipin ng sanggol, kundi matutulis, parang kay pating. Dahan-dahan siyang lumapit pero hindi siya naglalakad. Lumulutang siya. Bigay mo siya sa akin. Bulong ng tiyanak. Ako ang nauna. Ako ang nawalan. Siya ang kapalit. Inilapit ko si Salumayra sa dibdib ko at pinilit kong huwag manginig. Hindi mo siya makukuha, mahina kong sagot. Hindi siya iyo. Tumawa ang tiyanak, halos umaling-aw-ngaw sa buong lagusan. Hindi niyo ako mapipigilan, hindi habang hawak ko ang talinghaga ng kadiliman. Inangat niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang isang aninong parang usok. Hugis bilog, may ukit ng araw na sinapawan ng buwan. Isa itong sinaunang simbolo, isa sa mga pahiwatig na itinuro sa akin ni Lola Sela noong bata pa ako. Sumpa ng dilim, kapangyarihan ng kapalit, bigkas ng tiyanak. Lira, sigaw ni Inang. Itapat mo ang bato sa anino bago niya buksan ang daan. Dali-dali kong inangat ang batong itim at sa mismong sandaling sumalpok ito sa liwanag ng aninong kanyang nilikha, nagsimulang gumalaw ang paligid. Pumutok ang mga pader ng lagusan at ang tubig mula sa ilog sa itaas ay unti-unting bumuhos pababa sa amin, kasabay ng pagputok ng tunog ng sanggol na umiiyak at isang sigaw mula sa tiyanak na nawawala sa usok. Basang-basa kami. Ang malamig na tubig mula sa ilog ay bumalot sa buong katawan namin habang patuloy na bumubuhos mula sa kisame ng lumang lagusan. Para kaming nilunod ng kasaysayan ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng simbahan. Hawak ko pa rin si Salumayra. Hindi na siya umiiyak pero ramdam kong takot siya. Hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa tiyanak na muntik ng buksan ang daan. Nang mawasak ang aninong simbolo, parang isang pader ng kapangyarihan ang gumuho at kasabay nun, ang mismong katawan ng tiyanak ay sumabog sa hangin. Wala na siya. Pero hindi ibig sabihin ay ligtas na kami. Lira, ungol ni Rosella habang pinapasan siya ni Inang. Hindi yun ang huli. Marami pa silang susubok. Hanggat hindi isinasagawa ang propesiya,
Hindi titigil ang ama ng anak ko. Huminga ako ng malalim. Alam ko, lumabas kami sa lagusan sa likod ng gubat, malapit sa lumang punso na kinatatakutan ng mga bata. Dito raw nakatira ang isang matandang duwende na minsan nang tumulong kay Lola Sela sa panahon ng taggutom. Walang pumupunta rito, kaya ito na ang pinili naming pansamantalang taguan. Si Inang ay agad naglatag ng banig at sinindihan ang mga tuyong dahon ng tanglad at alagaw. Isa itong sinaunang pangontra sa masasamang espiritu na sumusunod sa tubig. Sa ngayon ligtas na tayo, sabi niya, pero kailangan na nating paghandaan ang susunod. Susunod? Tanong ko, habang pinapainom ng gatas si Salumayra mula sa hinango naming niyog. Tumango si Inang. Ang buwan ng dugo ay papalapit na. Sa gabing iyon, ang pinto sa pagitan ng mga mundo ay bumubuka. Doon malalakas ang mga nilalang. Doon darating si Armando. Napatingin ako sa langit. Buo ang buwan, pero may manipis na anino na unti-unting dumadapo sa gilid nito. Paunti-unti, nagiging pula. Ano pong mangyayari sa buwan ng dugo? Tanong ko. Kung magtagumpay sila, sagot ni Inang, ang bata ay magiging sisidlan ng nilang hukbo at ang mga aswang, tiktik, tiyanak, buso, lahat ay magkakaroon ng bagong henerasyong pinamumunuan ng isang tagapagmana ng dugo at apoy. Tumingin ako kay Salumayra. Sa kanyang maliit na mukha, tila walang bakas ng kasamaan. Isa siyang inosente, isa siyang sanggol. Ngunit sa kanyang mata, may apoy na nagpapakita ng posibilidad na kung hindi ko siya mapapatnubayan, baka siya nga ang maging tagapagdala ng kadiliman. At sa ilalim ng punso, may matang sumisilip, hindi tao, hindi rin hayop, isang nilalang na matagal nang nagmamasid. Hindi tayo nag-iisa, bulong ni Inang habang ang tingin niya'y nakatuon sa ilalim ng punso. Matagal na silang nagmamatyag. Bawat yapak mo lira, sinusukat. Bawat galaw ng anak mo binabantayan. Hindi ko siya anak, mahinang sambit ko. Pero alam ko, kasinungalingan yon. Sa bawat tibok ng puso ni Salumayra habang nakadikit sa dibdib ko, ramdam kong may ugnayan kami na lampas sa dugo. Lampas sa takot. Isa siyang palatandaan ng isang kapalarang hindi ko hiniling. Pero kailangan kong yakapin. Biglang tumunog ang paligid, hindi tunog ng tao, hindi huni ng hayop, kundi mahinang tunog ng mga kampanang yari sa kahoy. Tung, tung, tung. Mga bantay, bulong ni Inang. Ang mga duwende ng luntiang lupa. Mula sa lilim ng punso, unti-unting lumabas ang mga nilalang. Maliliit ang katawan, ngunit ang mga matay matatalas, kulay pilak at berde. May suot silang balabal na gawa sa mga dahon ng banaba at bulaklak ng kalachuchi. Humakbang sila ng dahan-dahan, paikot sa amin, parang sinusuri kami kung kami kaibigan o kaaway. Ang isa sa kanila ay lumapit sa akin, mas matanda, mas matikas. May hawak siyang tungkod na tila ginto na may ugat ng kahoy. Ikaw ba si Lira? Tanong niya, gamit ang tinig na parang hangin sa hapon, banayad pero may bigat. Opo, sagot ko, bagamat hindi ko maiwasang manginig. Ako po ang tagapasan ng liwanag, apo ni Sela, ng silangang gubat. Tumango ang duwende. Iyan nga ang sabi ng mga ugat. Matagal ka na naming hinihintay. Bakit po? Dahil ang anak mong isinilang sa anino at liwanag, siya ang magiging hinlog ng paghati. Sa kanya manggagaling ang pasya kung ililigtas niya ang sangkatauhan o iwawaksi ito sa apoy. Napalingon ako kay Inang, ngunit tahimik lang siya, nakapikit, tila matagal na niya itong alam. Ang ibig niyong sabihin, may hula tungkol sa kanya? Tumango ang duwende. Ang hula ni Batala ng gabi, kapag isinilang ang sanggol sa ilalim ng labanan ng pag-ibig at dahas, siya'y magiging sisidlan ng parehong liwanag at dilim, at ang mag-aalaga sa kanya ay dapat handang isakripisyo ang lahat. Mabigat ang katahimikan pagkatapos nun. Hangin lang at mga mata ng duwende ang gumagalaw. Handa ka ba, Lira? Tanong ng matanda. Handa ka bang mawala ang sarili mo para sa kanya? Hindi ako agad nakasagot. Pero sa mata ng bata sa bisig ko, nakita ko ang sarili ko
at ang aninong tila naghihintay ng sagot. Handa ka bang mawala ang sarili mo para sa kanya? Umiikot-ikot ang tanong na yon sa utak ko, parang martilyong dahan-dahang ipinupukpok sa bawat sulok ng puso ko. Ang totoo, hindi ko alam. Bata pa lang ako, gusto ko nang tumakbo palayo sa lahat ng responsibilidad. At ngayon, heto ako, yakap-yakap ang batang isinilang mula sa dugo ng halimaw at luha ng isang ina. Wala nang atrasan, bulong ni Inang. Ang pagpili ay hindi laging may oo at hindi. Minsan, ang mismong paghinga sa gitna ng dilim ay tanda na ng pagpili. Napakapit ako kay Salumayra. Tahimik siya, ngunit mainit ang kanyang balat, tila may apoy sa loob na gustong kumawala. Nararamdaman ko, hindi pa siya buo. May bahagi sa kanya na natutulog pa, at kapag nagising iyon, maaaring hindi na ako sapat upang pigilan. Tumango ako sa duwendeng matanda. Kung ang kapalaran ko'y gabayan siya, tatanggapin ko. Muling tumunog ang mga kampanang kahoy. Isa-isang lumapit ang mga duwende at inilatag sa paligid namin ang mga dahon ng banaba, balete at dapdap. Isa raw itong sagradong pagsalubong, ang pagtanggap sa itinalagang bantay ng hinlog ng paghati. Ikaw ngayon ay ginagawang dumalaga ng liwanag, sambit ng matandang duwende. Hindi upang ipagtanggol ang sanggol, kundi upang tulungan siyang matutong ipagtanggol ang sarili. Sa kanyang paglaki, ikaw ang magiging kalasag at salamin. Paano po yon? Tanong ko, nanginginig pa rin. Sa unang gabi ng buwan ng dugo, siya'y pupukaw sa kanyang unang anyo. At ikaw ang dapat nasa tabi niya, hawak ang batong itim, buo ang loob. Dahil kung wala ka, siya'y maaaring maging kasangkapan ng kanyang ama. Bakit ganon kalakas ang kapangyarihan ni Armando? Singit ko. Ano siya talaga? Tumitig sa akin ang duwende. Si Armando ay hindi lang sundalo. Isa siyang nilalang ng digmaan, isinilang sa pagitan ng dugo ng tao at anino ng mandurugo. Ginawa siyang instrumento, pinuno ng hukbong nilimot ng panahon. Gusto niyang gamitin si Salumayra bilang tagapagmana. Hindi lang yon, sagot niya. Gusto niyang gamitin siya bilang daan upang ibalik ang isang nilalang na matagal nang ipinatapon. Si Kalim, ang Diyos ng panlilinlang at puot. Napahigpit ang hawak ko sa sanggol. At sa di inaasahang pagkakataon, dumilat si Salumayra at sa unang pagkakataon bumulong, Ama? Nang bumigkas si Salumayra ng ama, parang biglang lumamig ang mundo. Wala pang 1 taon ang edad niya at ang boses niya'y hindi katulad ng isang musmos, kundi isang tinig na galing sa ilalim ng mga ugat ng lupa, malalim, pabulong at puno ng tinik. Nagkatinginan kaming lahat. Si Inang ay napasapo sa bibig habang ang mga duwende sabay-sabay na umatras. Ang ilan sa kanila'y nagbasa ng abo sa kanilang mga noo bilang pananggalang. Ang mismong damo sa paligid namin ay tila nanigas. Hindi yon siya, agad kong sabi. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Baka nanaginip. Pero kahit ako, hindi sigurado. Ang kanyang kaluluwa ay nagugulo na. Sambit ng duwendeng matanda. Maagang nagising ang tinig ng kanyang ama. Isang panibagong palatandaan na nagsisimula ng gumalaw ang mga ugat ng kadiliman. Lumapit si Inang, hawak ang isang piraso ng dahon ng dapdap na nakababad sa langis ng kamangyan. Pinahid niya ito sa noo ng bata habang bumibigkas ng orasyon. O bathala ng apoy, ilayo mo siya sa tinig ng kadiliman. O buwan ng liwanag, maging panangga ka ng kanyang musmos na damdamin. Nang mapahiran ng langis ang noo ni Salumayra, napapikit siyang muli. Ang katawan niya'y tumigil sa pag-init, at sa loob ng ilang segundo, naging parang ordinaryong bata siyang muli. Pabuntong hininga sa bisig ko, natutulog, pero alam naming lahat, hindi ito matatapos sa dasal. Hindi sapat ang orasyon, bulong ng duwende. Ang tinig ng ama niya ay patuloy na maghahanap ng daan,
Lalo na't ang buwan ng dugo ay magaganap sa loob ng 7 gabi mula ngayon. 7 gabi? Tanong ko. Ganito tayo araw-araw? Magtatago, magbabantay, mag-aalalang baka magising siyang hindi na ako kilala? Hindi, sagot ni Inang, matatag. Hindi lang tayo maghihintay. Tayo ang lalapit sa ugat ng sumpa. Kung may paraan para putulin ang koneksyon niya sa kanyang ama, kailangan nating hanapin iyon. Tumango ang duwe. Hindi. May isang paraan, ngunit delikado. Kailangan nating puntahan ang gubat ng walang sigaw, isang lugar kung saan ang mga nilalang ng anino ay hindi pwedeng magsinungaling. Bakit doon? Tanong ko. Dahil ang kaluluwa ng kanyang ama ay iniwan doon ang bahagi ng sarili niya, ang puso ng mandirigma. At kung makuha natin yon, maaari pa nating baguhin ang tadhana ni Salumayra. Napatingin ako kay Inang. At kung di natin makuha? Tanong ko, tahimik silang lahat. At sa katahimikang iyon, muling umihip ang hangin mula sa silangan. Dala ang halakhak ng isang tinig na matagal na naming inaasahan. Hindi niyo ako maiiwasan. Sa hangin, umaalingaw-ngaw ang halakhak. Mababa, matagal. Nakakabingi kahit halos bulong lang ito. Galing ito sa di makikitang bibig, pero ramdam mo na nasa tabi mo siya. Ang balat ko'y nagsimulang mamuti sa lamig. Parang nilaslas ng simoy ang kalamnan ko. Armando! Bulong ni Inang habang ikinukubli kami sa likod ng mga ugat ng punso. Hindi pa siya lubusang makakatawid, pero may kapangyarihan na siyang dumampi sa mundo natin. Bakit ngayon? Tanong ko habang pinipisil ang batong itim na unti-unti ring umiinit. Bakit hindi siya makapasok ng buo? Dahil hindi pa kumpleto ang sanggol, sagot ng matandang duwende. Kulang pa siya. Ang puso ng mandirigma na iniwan sa gubat ng walang sigaw ay siyang kulang para maging sisidlan ng kabuuang kapangyarihan ng kanyang ama. Napatingin ako kay Salumayra. Nakapikit siya, pero may bakas ng pilit na pagngiti sa kanyang labi, parang naririnig niya ang halakhak na iyon, o baka tinatanggap niya ito. Hindi natin pwedeng hayaan yun, mariin kong sinabi. Kung sa gubat ng walang sigaw natin mahahanap ang puso ng halimaw, doon tayo pupunta, ngayon na. Hindi ganun kadali, apo, ani Inang. Ang gubat na yon ay hindi basta mapa, hindi yan parte ng ordinaryong daan. Iyon ay isang lugar ng alala, nabubuhay lamang kapag ikaw ay handang harapin ang pinakamasakit mong katotohanan. Anong ibig niyo pong sabihin? Tumango ang duwende, sabay sambit. Ang gubat ng walang sigaw ay hindi tinatahak ng paa. Tinatahak ito ng loob. Bawat hakbang sa loob nun ay pagharap sa sarili mong anino. Tahimik akong napalunok. Kapag pumasok ka roon, dagdag niya, maaaring makaharap mo si Armando, hindi bilang halimaw, kundi bilang kung sino siya bago pa naging isa. Isang sundalo? Tanong ko. Isang anak? Isang minahal, isang pinili ng dilim. Napalapit si Inang sa akin, hawak ang batong itim. Lira, bitbitin mo ito. Sa gubat na yon, hindi sapat ang tapang. Kailangan mo ang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag na hindi kailanman maglilihim. Huminga ako ng malalim. Paano po kami makakarating doon? Ang matandang duwende ay ngumiti. Sa pamamagitan ng panaginip ng apoy. Itinaas niya ang kanyang tungkod. Biglang sumiklab ang mga dahon sa paligid namin. Lumikha ito ng bilog na apoy, hindi mainit, kundi malamig na parang ulap. Tinuro niya ang gitna. Pumasok ka at dalhin mo si Salumayra. Doon magsisimula ang paghahanap sa puso ng mandirigma. At bago pa ako makatanong muli, binuhat ko ang sanggol at humakbang sa apoy. Kasabay ng pagkalimot sa lahat, kabilang na ang sarili kong pangalan. Pagdaan namin sa apoy, para akong isinubo ng panahon. Ang lahat ng bagay, ang liwanag, tunog at kahit damdamin ay tila natunaw. Para akong nilubog sa tubig na gawa sa alaala. Mainit, malamig, mabigat, magaan. Wala akong maramdaman kundi pagkawalang ako. Pero naroon pa rin si Salumayra sa braso ko. Tahimik siya,
Parang alam niyang ito na ang simula ng kanyang pagtuklas. Pagdilat ng mata ko, nasa isang gubat na kami, hindi katulad ng alinmang gubat na nakita ko. Ang mga puno'y may balat na parang pilak at ang mga dahon ay kulay abot pula. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, walang hangin. Ang tahimik, sobrang tahimik. Sabi nga nila, gubat ng walang sigaw. Bulong ng boses na pamilyar. Nilingon ko ang paligid. Wala akong nakita, pero hindi ako nagkamali. Boses ni tatay. Pumanaw na siya noon akong 10 taong gulang. Nabundol habang nag-uuwi ng halamang gamot sa bayan. Tay? Pabulong kong tanong, nanginginig. Anak, muling sabi ng boses, bakit mo ako hinayaan? Tumayo ako, mabilis ang tibok ng puso. Hindi ito totoo. Bahagi ito ng gubat, bahagi ng pagsubok. Hindi kita iniwan! Sigaw ko. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa'yo. Lumitaw ang imahe ni tatay, pero mas payat, mas duguan, at ang isang mata niya'y wala na. Nilapitan niya ako, nakalutang, tila multo. Lira, bitawan mo ang bata. Siya ang dahilan. Siya ang sumpa. Isuko mo siya. Makakabalik ako. Napaatras ako. Yakap si Salumayra. Hindi ikaw si tatay. Alam ko, dahil si tatay, kahit kailan, hindi ako hihilingang ipagkanulo ang isang inosente. Naputol ang imahe ng ama ko. Nagsimulang magbago ang kulay ng paligid. Ang mga puno'y tumubo ng mata. Ang lupa ay umiyak. At ang mga aninoy nagsimulang gumapang paikot sa amin. Mula sa gitna ng gubat, lumitaw ang isang pinto. Itim, may ukit ng kampilan at isang pulang mata sa gitna. Ang puso ng mandirigma, bulong ko, nasa loob niyan. Ngunit hindi ito bukas para sa kahit sino. Sa gilid ng pinto, may ukit na baybayin. Binasa ko at ang nakasulat ay, tanging makapaglilihim sa sarili ay hindi makakapasok. Ang ibig sabihin, kailangan kong ihayag ang katotohanan sa sarili ko. Buo, walang takip, kahit masakit. Tumulo ang luha ko. Kasi alam ko kung anong katotohanan ang kailangang aminin. Takot ako, sabi ko, mahina. Takot akong maging ina. Takot akong mahalin si Salumayra dahil baka mawala rin siya sa akin. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang itim na pinto. Pagbukas ng itim na pinto, hindi ako sinalubong ng liwanag. Wala ring halimaw o anino. Tanging isang malawak na silid, walang dulo, walang simula. Lupa ang sahig, parang alikabok ng panahon. Sa gitna, nakapatong sa batong altar ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang puso, buhay, tumitibok, hindi duguan, hindi rin parang laman. Gawa ito sa putik na may halong abo, pero bawat pintig ay may kasamang apoy sa hangin. Ang puso ng mandirigma, bulong ko. Hindi pa ako nakakalapit, pero ramdam ko na agad ang bigat nito. Para bang dinadala ng puso ang buong galit ng isang lahi. Ang pait ng mga ipinagkait, ang puot ng mga itinaboy, ang uhaw sa hustisya ng mga nilalang na tinawag na halimaw sa daang siglo. Hawak ko pa rin si Salumayra. Tahimik siya, nakadilat, nakatingin sa puso at para bang hinihila siya nito. Hindi, sabi ko, kinukulong siya sa bisig ko. Hindi pa ito ang panahon, hindi mo kailangan to. Pero may boses na bumalot sa buong silid, malalim, parang lumalabas mula sa pinakailalim ng lupa, sabay sa bawat pintig ng puso. Lira. Armando, sagot ko. Ikaw ba yan? Hindi mo ba ako gustong makilala? Tanong niya. Bago ako naging halimaw, ako'y tao rin. Mandirigmang ginamit ng tao, itinapon ng gobyerno, pinaniwala ang may dangal, pero sinira ng kapangyarihan. Ako ang bunga ng digmaan. Hindi kita kinakaawaan, sagot ko, matatag. Kahit gaano kasakit ang pinagdaanan mo, hindi iyon lisensya para sirain ang buhay ng iba, lalo na ng sarili mong anak. Tahimik siya,
Tila nabigla sa tugon ko. Anong gusto mong gawin sa puso? Tanong ko. Pasakan sa kanya? Gamitin siyang sisidlan? Higit pa roon, bulong niya. Kapag tinanggap niya ito, magiging daluyan siya ng bagong lahi. Lahi ng mga nilalang na isinumpa ng liwanag na ngayon ay babawi sa mundong ito. Hindi siya iyon, sagot ko. Hindi siya para sa paghihiganti. Siya ang huling pagkakataon na pwedeng itama ang kasaysayan. Bumigat ang paligid, ang puso ay tumibok ng malakas. Boom, boom, boom. At sa bawat pintig, ramdam kong sinusubok nito ang loob ko. Tanging ina ng bata ang makapipili, bulong ni Armando. Handa ka na bang gawin ang pasya? Humakbang ako palapit sa altar. At sa mismong pagtuntong ng aking paanghubad sa lupa, sumambulat ang anino ng isang matandang halimaw sa harapan ko. Hubog ni Armando sa katawang tao. Mukha niya. Ngayon, kaharap ko na. Hindi bilang halimaw, kundi bilang ama ng batang yakap ko. Nakatitig ako sa kanya. Si Armando. Hindi na usok, hindi boses, hindi halakhak sa hangin. Harapan, harinaway laman at buto, matangkad, matikas, may pilat sa pisngi na tila galing sa digmaan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang mga mata niya ay tulad ng kay Salumayra. Hindi mata ng halimaw, mata ng taong may piniling umibig kahit mali ang paraan. Hindi kita kinakatakutan, mariin kong sabi. Pero hindi kita pinaniniwalaan. Tumango siya. Tama lang. Hindi mo kailangang maniwala, pero kailangan mong pumili. Tinuro niya ang pusong nasa altar. Hindi yan kasamaan, hindi yan sumpa. Iyan ay kapangyarihang kailangang ipamana para sa batang to, para kay Salumayra. Anak ko, anak mo na rin. Tumingin ako kay Salumayra. Tahimik siya, gising ngunit hindi umiiyak. Nakatingin lang sa puso, para bang tinatawag siya nito at nakikiusap. Mahal mo ba siya? Tanong ko kay Armando. Tahimik, mahaba, hanggang sa marahan siyang tumango. Wala akong ibang minahal kundi siya. Pero ang pagmamahal ko, gaya ng katawan ko, ay ginawang armas. Ginamit laban sa mundo, hindi ko na mababawi ang nakaraan. Pero kung maibibigay mo sa kanya ang puso ko, maari pa siyang magkaroon ng kinabukasan kung saan siya ang pipili, hindi ako. Napapikit ako, mabigat, hindi ko alam kung anong tama. Alam ko ang itinuturo ni Inang, ang mga kwento ng lola ko, ang takot sa lahing aswang. Pero nandito ako ngayon, hawak ang sanggol na kalahating liwanag, kalahating anino, at nasa harap ko ang halimaw na pinili ring magmahal. Kumapit si Salumayra sa daliri ko, malamig ang kamay niya, pero ang hawak niya ay parang sinasabing, ako'y narito inay, piliin mo ako. Inangat ko siya, tiningnan ko siya sa mata. Lahat tayo may dugo ng kasalanan, pero hindi kasalanan ang isilang. Humakbang ako papunta sa altar. Hawak ang batong itim sa isang kamay, sanggol sa kabila. Sabi ng duwende, ang gubat ng walang sigaw ay hindi dinaraanan ng paa, kundi ng loob, kaya ito ang pasya ng puso ko. Inilapag ko si Salumayra sa altar, kasabay ng batong itim. Ang puso ay agad na tumibok ng mabilis. Nagliwanag ito, hindi pula, kundi puti. Saka ito dahan-dahang pumasok sa kanyang dibdib, parang usok na pumasok sa hangin. Umiiyak siya, malakas, pero hindi takot, hindi sakit, para bang pagpapalaya. At kasabay ng huling pintig ng pusong iyon, biglang napadapa si Armando, tila tinanggalan ng lakas. Lira, mahinang sambit niya. Salamat, dahan-dahan siyang naging abo, hindi nasunog, hindi sumabog, kundi unti-unting nawala, na para bang tinanggap na rin niya ang kapatawaran ng mundo. At sa gitna ng altar, si Salumayra ay nakaupo na, hindi na isang sanggol. Tumayo siya, 6 na taong gulang, may mata ng liwanag at boses ng bagong nilalang. Ako si Salumayra, anak ng anino, tagapagdala ng liwanag. Hindi ako makagalaw, nakatingin lang ako sa kanya, sa batang si Salumay. Na ilang sandali lang ang nakalipas ay isang musmos na nakayakap sa dibdib ko. Ngayon, heto siya, matangkad na para sa edad niya, nakasuot pa rin ng lumang kumot, ngunit may aura ng sinaunang diwata.
Ang mga mata niya'y malinaw na kayumanggi, ngunit sa ilalim ng liwanag ay may sumisilip na apoy, hindi sunog na sumisira, kundi apoy na parang sulo sa madilim na kuweba. "Lira!" sambit niya, sabay lapit sa akin. Hindi na boses ng musmos, ngunit hindi rin matanda. Isa itong boses na nakakaangat ng balahibo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kaalaman. "Lira, huwag kang matakot. Ako pa rin ito. Anak mo pa rin ako." Tumulo ang luha ko. Hindi ko napigilan. Parang biglang pinunit ang puso ko't tinahi sa bagong anyo. "Anak, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto ang anyong ito," sabi niya. "Pero ito ang kapalaran ko. At kung hindi mo ako tutulungan, baka makalimutan ko kung sino talaga ako." Niyakap ko siya. Kahit ibang-iba na ang kanyang katawan, alam kong siya pa rin iyon. Ang init niya, ang hugis ng mga kamay niya, ang pagkapit ng kanyang puso sa akin, lahat ay pamilyar. "Patawarin mo ako kung minsan gusto kitang talikuran, pero hindi na. Hindi na kita iiwan, anak." Sa paligid, ang gubat ng walang sigaw ay nagsimulang magbago. Ang pilak na mga puno'y nagkulay ginto, ang mga dahon ay nalaglag at naging mga bulalakaw. Sa langit may sumulpot na buwan, hindi pula, hindi itim, kundi parang sinasala ng tubig. Sa gitna nito, may hugis bituin na unti-unting nagiging mata. "Tapos na ba ang pagsubok?" tanong ko. Umiling si Salumayra. "Hindi pa. Ito pa lang ang simula." "Paano tayo makakabalik?" tanong ko. Inangat niya ang kamay. Mula sa batong itim na iniwan ko sa altar, tumubo ang isang bulaklak na puti. Hinawakan niya ito at biglang bumalot sa amin ang liwanag. "Babalik tayo sa mundo. Pero hindi bilang tumatakas," anya. "Bilang tagapagdala ng panibagong pahayag." "Pahayag ng ano?" "Ang kapayapaang may halong takot," sagot niya. "Dahil kapag ang mga halimaw ay natutong magmahal, doon sila lalong nagiging mapanganib." Pumikit ako, hinawakan ko ang kanyang kamay, at sa isang iglap, bumalik kami sa punso. Si Inang ay naroon pa rin. Rosella, nakahiga ngunit nakangiti. Ang mga duwende, tahimik, pero lahat sila'y nakatingin sa amin. At sa kanilang mga mata, takot, hindi galit, hindi pagduda, kundi isang bagong takot sa batang nakatayo sa tabi ko, si Salumayra. Ang batang pinili ng dilim, tahimik ang gabi sa punso. Pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng pag-aalinlangan. Kahit ang hangin ay tila natatakot humuni. Nakatayo si Salumayra sa gitna ng bilog ng mga duwende, habang ako'y nasa likuran niya, hawak pa rin ang batong itim na ngayoy malamig na parang yelo. Lumingon siya sa akin. "Hindi nila alam kung tatanggapin nila ako o ipagtabuyan." "Hindi mo kailangang kumbinsihin sila," bulong ko. "Ako ang sasalo ng lahat." Ngunit bago pa ako makalapit, humakbang ang matandang duwende papalapit. Ang tungkod niyang yari sa ginto at ugat ay tila mas mabigat ngayon. Huminto siya sa harap ng bata, titig na titig. "Kailan mo naramdaman ang apoy sa loob mo?" tanong niya, saglit na katahimikan. "Nang unang beses akong umiyak," sagot ni Salumayra. "At sa bawat beses na may gustong kunin ako." Tumango ang matanda. Ang apoy ng mandirigma ay hindi dapat mapunta sa puso ng inosente. Ngunit kung tinanggap mo ito ng walang dahas, ng ay buo ang loob, baka nga ikaw ang pahayag ng bagong panahon. Lumingon siya sa iba pang duwende. Lahat ay tahimik, ngunit bawat isa ay may halong pagkamangha at takot sa mata. "Batang pinanganak sa pagitan ng halimaw at tao," sabi ng matanda. "Ano ang balak mong gawin sa kapangyarihang iyan?" "Gagamitin ko ito," sagot ni Salumayra. "Hindi para maghari, kundi para magturo, na ang dilim at liwanag ay hindi magkaaway, na minsan kailangan silang magsama upang ipanganak ang liwanag na totoo." "Paano mo mapapatunayan yon?" Lumingon siya sa akin. Saka siya humawak sa kamay ko. Sa tulong niya, ang babaeng pinili akong yakapin kahit hindi niya ako iniluwal.
Siya ang magtuturo sa akin kung paano maging tao. Napaluha ako. Hindi ko akalain na sa batang ito may lumalaking pag-asa. Tumango ang matandang duwende. Kung gayon, ipapasa ko sa inyo ang huling piraso ng gantimpalang diwata. Kinuha niya mula sa kanyang balabal ang isang piraso ng tela, kulay bughaw at ginto, na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Binalot niya ito kay Salumayra. Iyan ang saplot ng kautusan. Sa sino mang may taglay nito, siya'y kinikilala ng mundo ng kalikasan bilang tagapagsalita ng dalawang mundo. Ngunit kasabay ng seremonyang iyon, may biglang lumindol. Tumigil ang gabi. Ang lupa ay nagbitak. Mula sa silangan, may liwanag na kulay dugo na sumabog pataas. Buwan ng dugo na, bulong ni Inang. Sa itaas ng bundok, isang aninong may pakpak ang sumulpot. Malaki, itim, at may mata na pula gaya ng sigaw ng digmaan. Hindi pa tapos na sabi ko. Darating siya, at ang huling laban ay magsisimula. Ang gabi ay parang nahulog sa sarili nitong anino. Sa itaas ng bundok, ang anyo ng isang dambuhalang nilalang ay lumulutang. Pakpak ng paniki, katawan ng sundalo, at mukhang halos hindi na tao. Si Armando, hindi na multo, hindi alaala. Isang ganap na aninong isinilang muli mula sa mga sugat ng mundo. Bakit siya buhay pa? Sigaw ko habang niyayakap si Salumayra. Dahil hindi siya lubusang nawala, paliwanag ni Inang habang itinataas ang kanyang baston. Isinuko mo ang kanyang puso, oo. Ngunit ang puot niya, ang bahagi niyang di tinanggap, ay naiwan. At ngayon, may ibang sisidlan na kumupkop dito. Anong sisidlan? Tanong ko nanginginig. Ang lupa mismo, ang inang laging tahimik, ngayoy ginawang tahanan ng paghihiganti. Si Armando, o ang nilalang na siya ngayon, ay lumipad pababa. Sa bawat indayog ng kanyang pakpak, ang hangin ay nagiging parang panaginip, mabigat, maalinsangan, amoy dugot usok. Liira! Ang sigaw niya, hindi natinig ng tao. Ibalik mo ang aking anak! Tumayo si Salumayra. Malamig ang mukha niya, walang galit, walang lungkot, tanging tapang at awa. Hindi na ako yung anak, sagot niya. Ako'y anak ng mga panata, anak ng liwanag at dilim na nagtutulungan, hindi nagsusugatan. Sumigaw si Armando at mula sa paligid ay lumabas ang mga nilalang na minsan nang inilibing sa kasaysayan. Mga tiyanak na may buntot ng ahas, mga buso na may pakpak ng uwak, at mga aninong walang mukha, lahat sumusunod sa kanyang utos. Maghanda, sigaw ni Inang. Huwag nating hayaang lapastanganin ng puot ang bagong nilikha. Ang mga duwende ay bumuo ng bilog sa paligid namin. Sa sentro, si Salumayra, nakasuot pa rin ng saplot ng kautusan, ay nagbitaw ng kanyang unang orasyon. O bathala ng hangin, ilapit mo sa akin ang hangin ng katotohanan. O inang lupa, yakapin mo ako sa iyong ugat. Umilaw ang kanyang katawan. Isa, dalawa, hanggang sa maging sulo siya sa gitna ng kadiliman. At nang sumugod ang mga halimaw, hindi kami umatras. Ako, si Inang, ang mga duwende, at si Salumayra, sabay-sabay kaming humakbang sa laban. Nang tamaan ni Salumayra ng liwanag ang kanyang ama, huminto ito, para bang sandaling naalala niya ang sarili. Lira, sambit ni Armando, mahina na. Salamat, pinalaya mo siya. At kasabay ng huling pintig ng kanyang nilalang na puso, nagkawatak ang kanyang anyo, naging abo ng kasaysayang isinulat ng dugo. Tahimik ulit ang gabi, tumulo ang ulan, puno ng abo at liwanag. Niyakap ako ni Salumayra. At ngayon, inay, bulong niya, tayong dalawa naman ang magsusulat ng panibagong kwento.